안녕하세요. Ay, andyan na agad si Kevin. Ma'am Eliza. Good evening, guys. Rinig ako? Hindi pa ako nag-share ng link. Share muna tayo ng link. Share. Share muna tayo ng link. Mag-echo siya. Ano yung baby ko? Share. Ano ba yung share dito? Copy link. Ayun. Music. Kanta ka, Kevin? Hindi ko na narinig yung boses ni Kevin, ah. Palitan na natin yung slides. Wait muna tayo ng mga 5,000 participants. 5,000. Yan na si Sir Harold. Good evening, sir. 안녕하세요. 저녁 되세요. Hi. Mock test ka, sir, sa Friday. Mock test kami sa Friday. Hindi ko na na-post na magla-live ako. Basta biglaan na lang ako mag-live. Biglaan na lang yung pag-live natin. Late na yung yung pag-post ng mga link ko. May nakapasa doon sa KLC natin, guys. Sa shipbuilding may nakapasa. May pasa niya yung exam tsaka interview. Sir Christian. Galing, no? Kanina, nag-announce kanina eh. Diba? Para sa kanya, ang shipbuilding talaga. Share. Ay, hala. Oops. May sakto pala. Sakto. Balik ako dyan. Switch. Mayang gabi. Sir Haha. Mayang gabi, Sir Haha. Mag-share kayo ng link. Hindi na kasi ako nakapag-post na magla-live ako. Mga lang tayo dito, minuto lang tayo. Charot. Siguro hanggang alas 7 lang tayo. Kasi may tutor pa ako mamaya din. Palitan na natin yung slides. Si Jack Halkayo.
The dito tayo. Topic for tonight, 쓰게 or writing. Okay, writing Hangul. Hangul or Korean alphabet. Ayan. So, meron tayong tinatawag guys na mga format in writing. Para sa mga beginners, magandang pang ano ito para matuto kayong magsulat sa Hangul. Kung marunong na kayong magbasa, dapat alam nyo ding magsulat. Okay? For example, sa format number 1, meron tayong CV. Yun nga sa'yo, Kevin. CV. Okay. So, ano ba yung CV? Ayan. Meron tayong tinatawag na ang C, nakaano siya sa consonant. C stands for consonant. Ang V naman stands for vertical vowel. For example, yung mga vertical vowel, yung I, A, Ya, O, Yo, E, Ye, Ye. Ayan. Mga vertical vowel yan. Ibig sabihin, isusulat niya lang pang right side baga. Ganun siya, vertical vowel. And then, meron din tayong tinatawag na combined vowel. So, ano yung mga combined vowel natin? Meron tayong wa, wo, wi, we, at saka ay. Yan. Combined vowels yan. Pag itong mga vowel na to, itong format ang gagamitin nyo. Ayan. Para mas klaro, ka-example tayo. Okay? For example, butterfly in Korean is nabi. Itong format sa na, yung na muna. Kasi bali, isang word ito. Yung word na nabi, isang word yan, pero nakahati siya sa dalawang syllables. Okay? Same lang yung format niya. That is format number 1. Yung na, format number 1. Ayan, syempre, siniyan ito. Tapos yung a, belong siya dito sa vertical vowel. Ayan, si a. So, ayan. Na. And then, yung B naman, syempre si Biop is consonants. And then, yung E is one of vertical vowel. So, nabi. Ayan, meron pang example si Kevin. Nara. Yan, tama. Nara is, what is Nara? Country, na? Nara. Walang sensing din doon. Mag-refresh lang kayo guys pag nawawala-wala. Oo, tapos balik lang ulit. Nara is country. Sulatan mo din. Kevin. Nara. O, diba? May example kayo. Nara. Yan. Country. Okay. Yun. Oh, meron pa. Wa. O, diba? Wa. So, si wa naman is belong siya dito sa consonant plus combined vowel. Okay? So, meron pa tayong example. For example, yung chair. In Korean, that is 의자. 의자. Sa ang ay, tignan muna natin yung first syllable na ay. Okay? So, si iyong, consonant yan. Empty consonant. Tapos, ang ay, belong siya dito sa combined vowel. Okay? Ayan. A. And then, yung ja naman, yung ja, consonant. Yan sa letter J. Tapos, si a, belong siya dito sa vertical vowel. Okay?
So, yan, mga example to sa format number 1. Okay, next naman. Ano pa? Yan, isa. Same pa rin, no? Isang word pero nakahati sa dalawang syllables. Pero same lang siya. That is format number 1, which is consonant at saka vertical or combined vowels. Okay? Ay, sa. Ay, sa. Doktor. Yan, may example pa. Age. Age is baby. Tama. West. Yung spelling mo sa Wesa 1. Ganito. Wesa 1. Yan. So, bale, yung Wesa mo, or kahit yung Wesa na lang, Kevin. Belong siya dito sa CV, yung Wesa. Okay? Ayusin mo lang yung spelling. Hello, Sir Ed. Annyeonghaseyo, sir. Okay, ayan. So, yan, madali lang, no? Diba? Mag-create lang kayo ng dalawang letters. Pagtabihin nyo lang. Pero, syempre, make sure na si consonant, vowel, consonant, vowel. Consonant, consonant, vowel. Consonant, tapos combined vowel. So, belong pa rin siya sa format na ito. Format number 1. Okay? Ayan, next tayo. Format number 2. So, ayan. Dito naman, meron tayong initial consonant. So, magiging initial consonant na siya dito. Plus, vertical or yung combined vowel. Tapos, yung nasa ilalim, lalagyan na natin siya dito sa ilalim. That is final consonant. Okay? So, dito sa taas, guys, again, ito yung mga vertical vowel natin. Tapos, ito naman yung combined vowel. Okay? Ayan. So, kaya ganyan yung format niya. Ang daming example ni Kevin, Hyoja. Okay. Ayan. Hyoja is kaming mga babae. Hyoja. Mag-example pa tayo. Wait lang. Okay, yan. Sunod-sunod yung example ni Kevin, Maganda yung example mo. Namja. Okay, sige. Unahin muna natin yung example dito. Panchan. Panchan. Okay. So, klarong-klaro naman, no? Si Biop. Siya yung tinatawag nating initial consonant dyan. Tapos, yung syempre yung vowel. Ayan. Vowel yan. And then, si Neon, siya yung nasa final consonant. Basta nakasulat na sa ilalim. Final consonant na ang tawag. Okay? Ayan. So, bali sa isang word na to is dalawang syllable siya. First syllable is yung pan. Then, pangalawang syllables itong chan. Chan. Okay? Ang format na chan is ito din mismo. Sa format number 2, which is consonant, vowel, final consonant. Okay? So, ibig sabihin niyang panchan is side dish. Okay, next naman. Another example. San. Isang ano lang to, isang word or isang syllable lang din, no? San. Excuse me. Ayan, so syempre meron tayong initial consonant, vowel at saka final consonant. So, sun is mountain. Diba? Ang haba sa English, no? Another example. Can. Can. Okay? Can. As in yung lata, no? Can. Hello, Sir John Michael. Annyeonghaseyo, sir. Ayan. Tapos, yung mga example naman ni Kevin. Namja.
Ayan, yung nam is format number 2. And then yung ja naman is format number 1. Okay, namja naman is man or lalaki. Kayo mga lalaki, namja ang tawag sa inyo. Tapos, ano pa tong isa? Checksang. Check. Baka ganito yung ibig mong tukuyin, Kevin. Checksang. Yung desk. Okay. Yan, maganda din yung example ni Kevin. Desk. Checksang. Ganyan siya. Checksang. So, ayan. Format number 2 yan. Yung checksang, isang word yan. Tapos, dalawang syllables. Check. So, format number 2. Sang. Format number 2. Oh, meron pa. Ang daming example Pekwajom. Ayusin lang natin yung spelling. Pekwajom. Pekwajom. So, bale, ano yung pekwajom? That is, pekwajom. That is department store. Yan, nakakapag-vocabs din tayo, no? Yan, kaya gusto ko madaming example para maraming vocabs. Pekwajom. So, bali, isang word yan, tapos tatlong syllables. Tatlong syllables siya, no? Yung pek is syempre sa format number 2. Ang wa naman is format number 1. Okay? Ang jum is format number 2. Ganda na example ni Kevin kasi ano siya, belong siya dito sa mga format natin. Yan, nakapatay ako ng lamok. And then next naman, next example. Format number 3. Ayan, meron tayong initial consonant. Ito, initial consonant plus vertical vowel. So, yan pa rin, no? Vertical vowel. Ang nadagdag nga lang is yung double or dual final consonant. Okay? Double consonants. Ano-ano nga ba yung mga double consonants natin? Meron tayong sanggiyok, sangdigot, sangshot, sangbiyop, sangjiyot. Diba? Yun yung lesson natin nung nakaraan, no? Tapos si dual final consonants naman natin, meron tayo si 27, si real giyok. Ita-type ko dito sa GC para GC. Nasa GC. Dito sa chat box. Ano-ano yung mga dual final consonants natin? Real giyok. Ano pa? Meron tayong giyok shot. Tinatawag yung compound consonant or double consonant. Lagay ko dito sa chat box. Para na nare-refresh yung mga na-erase. Yan, mga compound or double consonant. Ito maganda to na to. Nakita ko to sa maganda pagkagawa yung niya. Saktong-sakto. Yan. Okay. So, kung napapansin nyo, yung nakalagay dyan na real giyok, pansin nyo. O, yan. Real miyom, saka si real piyop. Ang tutunog dyan yung nasa dulo. Okay. Yan. I-elaborate natin yan mamaya. So, yan, mga sample yan na si double or dual final consonant. Tapos, ulit, yung nasa taas, ito ang vertical vowel. Tapos, ito naman yung combined vowel natin. So, yan, mag-sample tayo na ganito yung format. Tak. Tak. Tak is chicken. Yung iitakin. Manok, no? Inahing manok, ganon. Tak. Okay? So, tingnan niyo yung itsura niya.
meron siyang initial consonant, si bigot. And then, meron siyang vowel, no? Yung vertical vowel. Tapos, sa baba, andyan si real giyok. Yung parang 27, no? So, tinatawag niyang dual, kasi dalawa siya. And then, final consonant, kasi sa ilalim mo siya isusulat. Sa ilalim lang siya isusulat. Okay? Yan. Tak ang basa. So, pag si 27 ang makikita nyo, guys, ang tutunog dyan ay si giyok. Okay? Huwag kalimutan. Yan. Kaya ang basa ay tak. Si real dito, magsa-silent lang siya. Okay. Another example. Cup. Cup. Yan. Ibig sabihin is price or price tag. Ayan. So, ganun pa rin. Same format. Format number 3. So, meron tayong giyok. And then, vowel na a. And then, syempre, magkatabi si biyop at saka siyat. So, ang tutunog dito ay si biyop. Tandaan nyo guys, basta hindi si 27, hindi si 20, hindi rin si tupe. Yan. Pinapangalanan natin ng ganon. Yung naka-blue diamond dyan sa chat box. Yan. Thank you pala. Shout out sa nag-edit niyan. Kinuha ko lang yan guys sa sa Facebook. Nagustuhan ko yung gawa niya kasi akmang-akma. Meron din akong ginawa na sa akin. Kailang mas maganda yun sa kanya. Diba? Nasa chat box guys. Mga dual final consonants. Ayan. So, basta hindi si 27, hindi si 20, hindi si tupe, or si real piyop, ang tutunog is yung nasa unahan. Kaya itong word na to, ang tumunog ay si biyop. So, syempre, si biyop, pag nasa final, tutunog siya letter P. Kaya ang basa ay cup. Cup. Okay? Another example. Ayan. Hyodol. Hyodol. Hyodol is number 8. Okay? That is pure Korean number. Yodol. O syempre, ang yo is belong yan kanina sa format number 1. Okay? Kung malala nyo si format number 1. And then, yung dul naman, itong dul, ayan, ito siya mismo, yung format number 3. Pansinin nyo, meron tayong initial consonant dito, si digot. And then, O na vertical vowel. And then, si real, biyop. Ang tumunog dito, guys, is yung L. Oh, medyo pumiyak na ako. We have 2 minutes. Yodel. Okay. Sinsya niyo na yung boses ko kasi maghapon ako nagsasalita. Yodel. Ang tumunog ay si L or si real. Siyempre, tunog L siya kapag nasa ilalim. Okay? Silent naman dito si biyop. Okay? Madali lang naman siya tandaan, guys. Huwag kayong malito kapag ganyan. Meron ako mga estudyante dati na kapag binabasa nila itong mga word na to, hinihinaan nila yung boses nila. Oh. Kaya kinaklaro ko yung mga ganito kung paano siya basahin, kung ano yung mga tatandaan. Hindi niyo naman kailangang i-memorize yan lahat, guys. Sobrang dami niyan, 'di ba? Abot yan ng 11, yung dual final consonant. Pero ang tatandaan niyo lang talaga si 27, si real giyok, and then si 20, si real miyom, tsaka si real piyok. Yung mga yan tutunog yung nasa pangalawa. Okay? Ayan, may nakita pa akong example kay Kevin. Ayan. Takta. Ayan, what is takta, Kevin? Takta is to isalin mo yung takta is to wipe. Okay? Ayan. Yung example ni Kevin naman, yung tak dyan, tak. So, syempre, yung first syllable na tak, yung digot na nasa unahan, initial consonant, and then a, and then sa ilalim, double consonants. So, that is format number 3. And then, yung ta naman, or da, is format number 1. Okay, meron pa, toktokada. Ano na nga yung toktokada? To be smart. Tama ba? Sakto ba yung spelling? Double check mo, Kevin.
To be smart. Nakalimutan ko na din yung spelling nun. So, sobrang haba, no? Okay. Ayan. So, sana guys, naintindihan niyo yung format number 1, format number 2, and then format number 3. Bukas, isusunod natin yung format number 4, 5, and number 6. Okay? Bukas yan. Saglit lang yung live natin ngayon guys, kasi ipapahinga ko na yung boses ko. So, bukas, mga ganitong oras, usually, nagla-live tayo ng 5:30, 6 o'clock, 6:30, ganon. So, hindi naman tayo nagtatagal. Kaya, i-share nyo na lang yung link sa mga sa mga gusto pang humabol. Okay? Para at least, magka-idea din sila sa topic na ito. Kung hindi man masyadong na-discuss sa kanila nung nag-aaral sila. At least, makatulong din tayo, Okay? Ayan. Kamsahamnida sa mga nagbigay ng examples. Kevin, kamsahamnida. Ayan. Dumadami na yung vocabs mo. Sa mga bagong dating, thank you so much. Patapos na kami. Bukas ulit, guys. Nail baya, yarbun. Kram anyang.